Breaking news! Grabe to mga kababayan, nakakagulat. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon sa social media matapos hindi na makailag. Wala nang nagawa at nakinig na lamang ito matapos ang hindi inaasahang ibuking siya ng mga matataas na opisyal sa Mindanao. Oo mga kababayan, take note sa Mindanao kung saan kilalang baluarte ng mga katunggali niya sa politika. Na-corner si PBBM mga kabayan matapos ibulgar ni Lakong at ni Gov ang kanyang tunay na motibo sa pagbisita niya sa Mindanao na talaga namang tagos to the bone kay PBBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng mga secretaries na nandito, mga mayors, mga congressman, lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon para makita ang kagwapuhan ng ating mahal na Presidente. Maraming salamat po, mahal na Presidente, dahil kayo lang ang Presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala nyo po, maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang Presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at mag-uuma, ay farmers and peasants pala. Ano yun? Bisaya. So, masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Pimentel. At tinamang tawagin si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo S. Momo Sr. para sa kanyang mensahe. Ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, members of the Cabinet, local officials, sa ating lahat, magandang umaga po. On behalf of the 10,000 beneficiaries and the people of Surigao del Sur, lalo na po sa unang distrito ng Surigao del Sur, gusto po naming ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat po. Sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite of your hectic schedule. Ang ayuda po na matatanggap ng mga benepisyaryong ito, 10,000 po sila, ay malaki na pong tulong sa buhay at kabuhayan ng mga kababayan namin po dito sa aming probinsya. I have been privileged to work with the President nang siya po ay senador pa ng ating bayan. At kung hindi ako nagkakamali, siya po ang chairman ng Committee on Public Works ng senador pa po ang ating mahal na Pangulo. At lagi po ako niyang pinapatawag, lalo na po kung may problema at nagpapa-update po siya sa mga proyekto ng ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Public Works and Highways, kalsada man, tulay man, at mga flood control. There was even a time na tinawag niya ang lahat ng mga regional directors, ang director ng Region 7 at mga district engineer, upang ma-update po lamang siya sa mga ginagawang trabaho ng Department of Public Works and Highways. Ganon po ka-hands-on at ka-focus ang ating mahal na Pangulo. Kaya ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa atin ay hindi lamang pagbibigay ng ayuda, kung hindi, alamin din siguro ng ating mahal na Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng ating probinsya. Mr. President, the town of San Miguel, Tago, Carmen, Madrid, and Cantilan are the rice granaries of Surigao del Sur.
At dito bumibili ang mga karatig syudad ng Butuan, Cagayan de Oro, Marawi City at Davao City. Kaya po malaking tulong sa ating magsasaka ang additional na farm-to-market roads, post-harvest facilities at equipment. Nakaharap din po kami sa Pasipiko. Kaya 40% of Surigao-non ay mangingisda sa harap ng mga municipalities of Caguait, Marihatag at Lianga ay may tinatawag na Pacific Trench na kung tawagin ng local fishermen ay tuna highway. Doon po nahuhuli ang malaking tuna. Kaya po nangangailangan din ang ating mga magsasaka ng kunting ayuda sa pamagitan ng additional fishing gears, pump boats at payaw. Ang Surigao del Sur ay producer din po ng abaka. In fact, in the municipality of Carmen, may isang private company na magtatayo ng abaka processing plant at nangangailangan sila ng additional 4,000 hectares. Kaya po nangangailangan din ng ating mga planters ng abaka ng tulong lalo na sa seedlings, polybags at gardenets. Dahil ang Surigao del Sur po ay may bundok at dagat, marami po kaming tourist destination. At nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo dahil ginagawa na po ngayon ang ating airport. Ang airport natin po ay ginagawa na. Kaya lamang po nangangailangan kami ng additional fund dahil maigsi pa po ang aming airport. Ang aming airport ay 1.6 kilometers lang. Kailangan po namin ang 2 kilometers para makalanding na po ang Airbus 320. Mr. President, mahal ka po ng Surigao del Sur. Noong nakaraang halalan po, 249,000 po ang boto na nakuha mo dito sa amin. As against your nearest rival na only 57,000 votes at ang nearest rival po na si Manny Pacquiao. Ganon po kayo kamahal ng Surigao del Sur. In closing po, again, we would like to express our sincere gratitude po sa pagpunta ninyo dito, pagdalaw ninyo sa amin, at sana po madalaw pa kami ninyong muli. Salamat po. Maraming salamat po, Congressman Momo. Ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mr. President, ngayong araw po ang lahat ng Surigao-non ay nagagalak sa pagbisita po ninyo sa aming probinsya. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur at nabigay ng mga ayuda sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang Pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Noong dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinig ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayaan, Mr. President. Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs through DSWD Secretary Rex Gatchalian. At hindi lang yon, Mr. President. Pinigyan din po ninyo ang mga nasiraan ng bahay na 5,300 displaced persons na nagkahalaga po ng 12,000 pesos each to total amount of 70 million pesos. Noong January 2024, ang Surigao del Sur ay nakaranas ng matinding baha at nahirapan po ang mga kababayan natin. At ganoon din po ang ating Pangulo, hindi tayo pinabayaan. Nagbigay din po kayo ng 10 million pesos sa provincial government at 10,000 food packs para sa ating mga kababayan na naghirap. Hindi lang po ito.
Marami din po kayo, Mr. President, na naibigay ng mga infrastructure projects na nakakahalaga ng maraming bilyon sa Surigao del Sur. Ito po ay malaking tulong sa kahirapan ng ating mga kababayan. At iba pang mga programa that has uplifted the quality of life of all Surigaonons. Kaya po, Mr. President, kukunin ko po ito ng pagkakataon na paabot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. Kayo po ang Pangulo na tinitanghala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support of your programs and your administration. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congressman Pimentel.